So yun guys, dati nanonood ako kay Sir Sak. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, kailan kaya ako makakaranas na padadalhan ako ng motor para i-review. So ngayon, maraming salamat sa Honda Philippines. At eto na, meron na tayong sarili natin. Shoutout kay Ma'am Tin, meron na tayong sarili nating motor for review na sa akin muna, napapahiram sa atin ng Honda. Ito. Ito sana trip ko yung GTR. Ito 1100cc naman to. Medyo masikip nga lang, pero ito yung papahiram nila sa atin, Honda Airblade. Shoutout kila kuya. Ayan, nahirapan sila hanapin nyo sa amin, medyo masikip kasi. Try ballpen kayo kuya. Kaya lang itutan ko lang. So yun guys, alam nyo naman siguro yung mga, lalo yung mga nauna kong vlogs, talagang matagal ko ng dream na ka-experience na ganito. Yun bang noon kasi napapanood ko lang kay Sir Sak noon na parang ang sarap siguro ng feeling ng gano'n, no? Yung papahiramin ka ng motor na sa manufacturer para i-testing mo talaga siya, tapos kahit isosoli mo din siya basta regularly na makapag-review ka ng full review, no? Dati talaga pinapangarap ko lang yun. And maraming salamat sa Honda Philippines sa tiwala, lalong lalo na syempre sa nakadiscover sa akin, si Miss Tin. Maraming salamat po sa pag-lend ng isang unit na subject for review, which is ito nga ang Honda Airblade. So ngayon guys, medyo mag-share lang ako ng konting details or sabihin natin first impression. Hindi naman kasi ito yung first experience ko sa Honda Airblade, na i-drive ko na siya, pero syempre for the sake na maibigay natin yung karapat dapat tatawagin na full review, maganda na ma-testing natin siya for at least half a month, diba, para masabi natin kung talaga ang sulit ba ang unit na to. And I'm very glad that isa na ako sa natag as media, a motorcycle media, na maghahatid sa inyo ng educational or informative vlog para makatulong sa mga buyers natin or sa mga future consumers, mga future na motorista na nagbabalak bumili at naghahanap kung anong motor ang the best para sa kanila. So ngayon nilabas ko lang siya para i-testing sa first impression ride. Una ko napansin sa kanya, no, mukha siyang hindi ganun kalaki or kagaya ng mga maxi scoot na nakasanayan natin, pero sakto yung bigat niya. And gusto ko yung ganitong bigat dahil nakakatulong to sa stability pagdating sa long rides. Kasi kapag dumaan ka na sa maluluwag na daan, tapos sa mga itaas-taas, mararamdaman mo sobrang lakas ng hangin. Kapag magaan yung motor mo, feeling mo talaga tatangayin ka ng hangin. And hindi siya maganda sa pakiramdam, no? Parang may slow down ka talaga, nakakalula kung minsan. Pero yung ganitong klase ng scooter, gusto ko yung ganitong bigat, talagang sakto na to para sa mga mahahangin or medyo open na area. Tapos tuwan-tuwa ako sa plaka niya, papakita ko sa inyo. Tatabi ako dito, ha, tatabi ako dito. Papakita ko sa inyo yung plaka niya. Tatabi lang ako saglit para makita nyo. Nakatag na ako as a motorcycle media. Ayan, no, media review unit. So ibig sabihin for media review tong gamit-gamit ko ngayon na Honda Airblade. Yeah, diba? Kulay black, ito yung trip ko kasi iba yung edition na to. So first impression lang to, hindi ko muna ipapakita sa inyo yung buong yung buong detalye. Gusto ko lang magkaroon kayo ng idea dito sa pinahiram sa ating motor ngayon.
So ang atake nito is sporty na itsura, pero ang kanyang sitting position is very comfortable. So yun, isa sa mga napansin ko, mabilis lang magpagas dito kasi hindi ka natatayo, no? Pwede mo na dito buksan. Ayun na yung fuel niya. Ngayon ko lang actually na experience yun kasi hila ako nagpagas ng nire-review kong motor. So ngayon guys, ang continuation, and it's time to test drive itong Honda Airblade 150. So ito turn on na natin siya. Ayun lang, pag naka green pwede mo siyang pindutin dito, may iilaw dyan, tapos pwede mo na siyang i-turn on yung kanyang button doon. Ganda, no? Ganda ng kanyang panel gauge. Tapos ito turn on natin siya, walang kaingay-ingay. Yan, dahil sa ACG starter nya. Tapos check natin yung headlight. Ayan, oh, ganyan siya kaganda. Sobra solid ng headlight, no? Do itong ano pala na to, ito ay aftermarket na, hindi siya built-in dyan. Meron din siyang park light kung tawagin. So pindutin mo lang to. Ayan, kapag naka-engage na yung kanyang rear brake. So kapag ka medyo pababa yung iyong dadaanan, hindi ka gugulong. Yun ang maganda doon, kaya merong mga ganitong feature. Very good din ang quality ng kanyang handle grip. On the regular side naman yung kanyang mga brake lever. So ayun, testing na natin, napatunayan na natin, sobrang ganda talaga niya aesthetically. Ngayon, ang tanong is solid din ba siya kapag ka din drive na natin. So test drive naman natin siya ngayon. Ayun, so 5'3 and a half, 5'4 pag nakasapatos ang height ko. Medyo tiptoe lang ako sa kanya, pero hindi naman hirap, no? And ang seat niya is medyo matigas, pero ang kagandahan doon, hindi ako magbo-bottom out agad hanggang sa kaha. So very comfortable pa rin siya sa long rides. May ABS dyan, mamamatayan mamaya kapag nakatakbo na tayo. Dito ako. So ayan, test drive ko lang, bro. Test drive natin ngayon. Ang kanyang responsiveness, ayan, oh. Kumaano-ano ako, kumakadyot-kadyot ako kasi very responsive siya. Konting ganito mo lang, torquey talaga, no? Konting ganito mo lang ng throttle, talagang ang torque niya grabe. Ayan, oh, 30 agad. Ayan, oh. Wow, very agile. Wow, grabe ang torque. Solid ang torque niya. Dito tayo, test drive natin dito. Ang suspension niya ay on the regular side, pang city driving. Wow, grabe responsive niya. So ang gusto ko dito guys, do kapares lang siya ng mga makina sa mga Honda Click and sa mga ADV. Dahil 113 kilograms lang siya, sobra solid yung kanyang CC, saktong sakto para sa bigat niya. So hindi ka mabibitin, no? Hindi ka mabibitin dito, no? Halos umaangat ng unahan ko sa sobrang lakas ng torque niya. Tapos hindi ka mag-aalangan mag-twist ng throttle kasi alam mong matipid siya sa gas, no? So alam mo yung offer niya is matipid siya sa gas. Ang kagustuhan ko lang din dito kasi yung iba gusto nila talaga yung medyo malaking scooter na, kasi yun na talaga ang in nowadays. Pero yun, nakakalimutan nyo lagi yung pinaka essence ng ganito kalaking mga scooter. Dahil kapag napadaan na kayo sa Metro Manila traffic, kagaya nito, kahit ganitong traffic lang, napakadali nitong isingit, no? Yan, no, pwede akong sumingit, no? Do dahan-dahan lang sa pagsingit dahil baka makadisgrasya tayo. Ayan, oh, dadaan ako sa humps. Medyo matagtag nga siya, gaya ng sabi nila, sabi ni Sir Red. So medyo traffic pala dito. Ang kanyang brakes very responsive din, no? Napakaganda, no? Mamaya testing natin ng malala yung kanyang braking system, rear brakes saka front brakes. Ngayon iikot lang muna ako ng isa sa may rotonda. Pangit naman dito, medyo traffic, pero dahil nga agile siya, nimble, madali siyang isingit sa traffic. Overtake, walang kahirap-hirap. Grabe, talagang dama mo na 150cc siya.
no? So yun ang gusto ko sa kanya. Cornering, solid na solid. Ang ganda ng handling and balance na itong isang to, no? Yun siguro palagay kong edge niya compare sa Honda Click 150. Mas maganda ang handling and balance na itong Airblade para sa akin. No? Madali siyang makabisado. Isang sakay mo pa lang, familiar ka na agad sa kanya. Ganun siya ka user friendly, guys. May re-recommend ko to sa beginners na medyo gusto ng pang long run na scooter, dahil nandun ka na sa sa 150cc category. Pwede ka magdahan-dahan kung beginner ka pa lang. Ngayon pag medyo advanced ka na, tsaka ka ngayon mag-overtake na ganyan. And yun pa, dahil ABS ang front nya, talagang hindi ako natatakot magmabilis. Ayan, kita nyo? Kayang-kaya. Both brakes ako lagi, guys, kahit na advance ka na. Do tinetesting ko lagi yung kakayanan ng individual brakes. Papakita ko sa inyo mamaya. Ako talaga, both brakes pa rin ako kung gumamit. Ayan, sa humps, solid ang ground clearance nya, no, 139mm. Solid to sa mga humps, hindi siya sasayad. Nasa regular side na siya ng... Ang maganda kasi sa matataas sa ground clearance, doon sa kanya hindi naman sobrang taas, pero mataas na, is maganda yung kanyang center of gravity, tsaka yung pagka nagko-cornering ka, hindi ka sasayad basta-basta. Pati sa mga bumpy roads like ganyan, may mga humps, sobra solid nya. Testing ko doon sa mas maluwag-luwag yung kanyang brakes. Ang gusto ko kasi talaga sa Honda, suspension nila solid Ang suspension nito solid na, tas ang gulong niya, ang medyo problema ko kasi sa mga stocks is medyo madulas. Since dry naman tong dinadaanan ko, hindi pa naman ako nakakaramdam ng dulas. Ng rear brake, kaya mag solo stop sa rear brake. Basta wag mong bibiglain. Pero pag binigla ko yan, makakaramdam na ako ng skidding yan. Ayun, may konting may konting skidding, pero sa weight ko na 60 to 62 kilograms, hindi siya prone to skidding yung likod niya kahit drum brakes pa lang. Pero I highly recommend use both brakes pa rin. Kapag inano ko naman yung front brakes niya, binigla ko, ayan, di naman ako tumataob, no. Ang galing niya, sudden ko pa rin niya, gradual stopping, hindi bigla-bigla. Ayun, no, sobra solid ng ABS. Damandam ako, nagsosoli siya, guys. Nagsosoli sa daliri, no. Ibig sabihin nag-activate yung ABS. Though hindi mo naman siya magagamit sa ganito na regular use. Mahalaga yan sa sudden stops. Talagang dun mo ma-appreciate. Lalo sa Manila, biglang may mamaniobra, biglang may tatawid. Kailangan mo yan. Dito sa amin kasi napakababait pa ng mga tao dito Wala pa masyadong traffic na tipong kakamotihan mo ng husto. Yeah, so both brakes, solid pag both brakes. Tatry ko doon malapit sa dito kasi medyo na dito. Tatry natin yung kakayanan. Natatakot ako magpa-skid na, guys, ng sobra, dahil may kaba na. Yung kanan front brakes, try natin kanan front brakes at 48. Diba? Sobra, hindi ka niya bigla-bilang i-stop na tipong titilapon ka. Talagang ka niya, dadahan-dahan ka niya, gradual brakes ka niya. Sobra solid, grabe. Napaka-torquey galing, tol, sobra solid. Ang torquey pala siya, no? Tapos madali lang isingit sa traffic. Napakadali isingit sa traffic. Yun ang gusto ko sa kanya Kasi pag malaki yung motor mo, medyo hirap sumingit-singit sa traffic na. Ako, sobrang traffic, sabi ko solid. Hindi ka nagkamali, no? Sabi ko, napaganda yung pag-aantay ko ng isang buwan. Ayun, may idling stop system. Yun yung sinasabi ko, bigla namatay yung makina dahil huminto ka ng around 5 seconds. So nakakatipid yun lalo sa gas, kasi hindi naman kailangan na naka-open siya. Tutwist ko lang tong throttle ulit. Okay na siya.
Isa pang ikot tol ha. Isang ikot pa ako. Yun yung busina niya. Ang lakas din ng busina niya. Do sarado na kasi dito. Dito kasi ako lagi nagte-test drive eh. Grabe, solid. Solid ng air blade guys. Sa totoo lang ngayong nowadays yung mga nilalabas ng Honda nabibigla na ako. Dahil parang ano, ang bilis nila talagang gumawa. Ang bilis nilang maglabas ng version. Ayan o. Grabe. Ang bilis nilang gumawa ng ano, ng mga version ng motor. Ayun no, naangat-angat ako sa lakas ng torque. Check masyado dyan. Tapos pwede ko pang isampa dito sa likuran yung aking paa kung sakaling medyo gusto ko ng kakaibang riding position. Lilikod mo yung paa mo ngayon dito sa tapakan ng angkas. Mahilig ako mag ganyan eh. Yun, iikot siya. Tahimik ng exhaust nya guys. Kapag pinalitan mo to ng mga palaban, siguro kung medyo adventurous kang tao, palitan mo ng medyo legal na palaban ng tunog, solid na ito. Pati sa cornering, sa mga paliko guys, sobra solid. Pero ganyan no, sa situation na to, ano, grabe. Kapag magbe-brakes ka, both brakes talaga. Ayan no, kapiraso lang, daliri lang talaga, hintuturo lang, kayang-kaya na niyang ano, i-stop ka. Sobra solid. So yun lang guys, sa price niya na 109,000 pesos, masasabi ko na sulit na itong Airblade. Bakit? Sa pananaw ko sulit siya. Depende pa rin yan sa magdadrive. Pero para sa akin, sulit siya sa price niya na 109,000 pesos. Sa experience ko sa kanya, very nimble, ang daling isingit sa traffic, agile din. Yan, may idling stop system, may alarm, safe ka, tapos naka-keyless ignition ka na rin. So ma-assure na niya sa'yo yung basic na hinahanap mo sa motor. And may hatid pa siya na power. Akala nung iba kasi kulang to sa power eh. Pero ako, para sa akin, solid siya. Yan, very pogi pa, stylish oh. Sobra pogi ng motor na to. Para sa akin, sulit na to dun sa 109,000 pesos mo. And ang gugustuhan ko pa dun, wala siyang masyadong katulad guys. Wala siyang masyadong katulad sa ibang kategorya niya. Kumbaga kapag ito yung din-drive mo, konti lang kayo na may ganito. So far as of now, konti lang kayo na may ganitong Honda Airblade. Very premium din, na gustong gusto ko na ito lang, naka-emboss lang yung kanyang emblem. Sana yung mga motovloggers dyan na sumusubaybay sa akin, sana na-inspire kayo na tuloy nyo lang guys, tuloy nyo lang. Kahit sa umpisa feeling nyo wala namang available na opportunity, kayo yung gumawa ng opportunity guys. Kagaya ko, ayan, nasira ang laptop ko, nasira ang cellphone ko, pero tuloy lang ako sa pag-upload kahit na raw vlogs lang. Tinatangkilik pa rin naman ng mga subscribers ko. And tingnan mo naman ngayon, nagkaroon na tayo ng magandang opportunity kagaya nito, diba? And sa mga subscribers ko, sila din mismo nagpapahiram ng unit, and nagpapasalamat ako doon. Pero syempre iba pa rin yung padala ng mismong manufacturer na iiwanan sa atin ng certain amount of time para mabigyan natin ng talagang review na sasabi nating straight up review talaga, hindi yung nasa kasa lang, no? So yun, kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. And ayun lang, and that's it siguro for this vlog. Sana nagustuhan nyo. Anong masasabi nyo at dito sa Honda Airblade, comment lang kayo sa baba. And kung meron pa kayong mga gustong i-request na motor na i-review natin sa next vlog, mag-comment lang din kayo sa baba, i-review natin yan lahat. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.